So, kamusta ka bayan? Gandang gabi rito sa Canada. At syempre, umaga sa Pilipinas. Dito tayo sa loob ng sasakyan. Dito tayo nakatira pansamantala. Katambay lang tayo rito sa loob ng sasakyan. Ayan. Anong isang araw pala? Kahapon, no? Yung windshield ko, ma-share ko lang kwento. Parang may naglagay ng dumi ang putang na. Ewan ko. Bad karma sa bad people, no? So, ang hirap ng buhay ngayon dito sa Canada, guys. Yan. Share ko lang another kwento. So, bakit ko nasabing mahirap ngayon ang buhay? Maraming homeless. Hindi lang Canadian citizen, talagang pati sila, Canadian immigrant, may refugee, may international student, mga undocumented na wala silang papers, so nagiging homeless sila. Nakatira sila sa shelter, pumupunta sa food bank. So, kaya ang buhay sa Canada. Pahirap ng pahirap ang buhay sa Canada. Habang tumatagal, no? Mahirap din maganap ng trabaho ngayon. Dahil nga sa dami ng foreign worker na dumating dito, nababalita naman napapanood nyo naman sa news, temporary foreign worker, yung mga nandito na sa Canada na nagbablog, job hiring, no? Mag-ingat lang kayo sa mga job hiring, maraming scammer na agency, no? Nag-a-apply sa mga job bank, ganyan, Indeed.ca. Yung iba nagpapakalat ng fake news na papuntang Canada, magandang buhay sa Canada, yung Canada pa more, tara sa Canada. Hindi naman pagdating mo sa Canada, gaganda buhay mo agad. Magsisimula ka sa back to zero, struggle ka, lahat nagsisimula sa hirap. So, ganyan po ang labanan dito sa Canada, hindi lang sa Canada, kundi sa Amerika at buong Europe. Yung mga kababayan nating Pilipino nagpupunta dyan, back to zero, nag-a-apply ng caregiver, katulong, para lang masuportahan ang pamilya sa Pilipinas. So, yun. Yan ang kwento ko sa inyo ngayong gabi. So, dito tayo sa loob ng sasakyan. Yan. Yung iba rito sa Canada ngayon, nakatira na sa van, sa loob ng sasakyan. Nagba-van life na lang. Alagyan nila ng solar yung sasakyan nila, Tapos naliligo sa mga gym, katulad ng isang vlogger. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Pinanonood ko siya. Bumili ng, hindi naman bumili. Kasi kung bumili, cash yun Diba? Umutang ng sasakyan na medyo malaki. Tapos doon niya nilagay yung mga gamit niya. Naliligo sa shower sa gym. Nag-member ng gym sa Fit for Less. No? Tumira sa sasakyan. Kasi mahalang renta ngayon dito sa Toronto. Expensive cost of living. Lalo na yung isang vlogger na yun. Basement 3,500. Tapos kung sisweldo ka ng eksakto na natin, kung every 2 weeks sweldo mo, kung minimum wage ka lang, eksakto natin, kasi di naman ako magaling sa math. Let's say 2,000 ka every 2 weeks, 4,000 isang buwan mo, Canadian dollar. Tapos ang renta mo 3,500, di 500 na lang matitira sa'yo.
may utang ka pang sasakyan, car insurance mo pa. Yun ang exact na ko kasi wala tayong pay stub na ipapakita sa inyo. Hirap magpakita ng mga pay stub na yan. Maraming scammer. Diba? Kunin yung pangalan, tunay mong pangalan, tapos gamitin. Maraming scammer sa social media. Kaya ganun ang exact na computation ko. Let's say 4,000 Canadian dollar isang buwan mo. Total mo na yon. Bawas na rin tax doon. Eksakto na lang natin. Diba? Eksakto na yon. Naka 4,000 ka. Kasi may overtime ka pa. Sabihin natin sama na overtime doon. Kasi may tax dito provincial tsaka federal tax. So, puro tax dito sa Canada guys. Pag bumili ka, plus tax. Well, sabi nila, share ko lang, yung tax napapakinabangan din. Katulad sa healthcare, ganon. Diba? Mga benefits ng government. Kasi nagbabayad ka ng tax. Yun ang kagandahan dito. Yun lang, healthcare. Depende rin. Minsan, punta ka sa hospital, haba nga ng pila. Sabi nga nung isang vlogger na dito sa Canada, pumunta ka ng umaga, titingnan ka, kinabukasan pa. Tapos, pauwiin ka lang ng doktor. Ayun ang napapanood ko sa iba sa mga Pilipino na nandito sa Canada. Binablog nila yung iba katotohanan, yung iba fake news. Pinupromote yung Canada, mag-Canada ka na. Hindi ganun kadali mag-Canada guys, sa totoo lang. Maghihirap ka muna. May mga Pilipino ring, ibang Pilipino guminhawa ang buhay. Depende nga sa sa diskarte, lifestyle, ganyan. So, kaya pag nag-Canada ka, alam mo na, napanood mo tong video ko, na at least may idea ka na. Kasi yung ibang Pilipino rito, ibang lifestyle, utang pa more. At tulad nung hindi ko lang babanggitin mga pangalan, mga kakilala ko. Pagdating pa lang rito sa Canada, utang agad ng sasakyan. Parang ako lang, may utang din. Maraming utang dito sa Canada guys. So ayan. Kasi ano nga naman pambibili mo kung wala ka namang ipon? Di uutangin mo. Di ba? Ganyan ang labanan dito sa Canada. Yung iba nasabi nila nakabiling bahay daw, nakabiling sasakyan. Hindi nyo sabihin nyo totoo. Kung milyonaryo ka, yun, mabibili mo. Pero kung inutang mo naman, kung sabihin na binili mo, ganyan, iba, pinagyayabang pa, binili raw Meron naman iba nakabili rin. No? Nakabili dahil nag-ipon. Ganun labanan dito sa Canada Yung iba Pilipino rito kasi hindi nagsasabi ng katotohanan. Yan ang buhay rito sa Canada guys. Lalong naghihirap ang buhay ngayon dito sa Canada. Lalo na tayo, dayuhan lang din tayo. Iba talaga yung nandoon ka sa sarili mong bansa. Ito, sarili mo lang. Ikaw lang talaga. Kailangan magpalakas ka para sa sarili mo. Sariling laban. So, 10 minutes video lang dahil wala tayong storage sa cellphone. Thank you for watching my vlog. Yan, nandito tayo sa sasakyan. Baka dito tayo makatulog. God bless everyone. Kamusta kabayan? Enjoy life lang. Bye.